para makausap po tayo. Dahil susunod pong linggo wala po ulit tayo dahil may procession po tapos meron din pong parokya na magkakaroon ako isa lang bayan kaya hindi po talaga tayo makapagkakal po. Susunod Biyernes Santo, hindi po tayo makapagkita. Sa Biyernes din po lang po muli tayo magkikita. Ngayon po ay ang alam ko kung may parating po yung seminaryo sa po sa ating po parokya kaya mga magsalitan po kami magtutulungan tapos na mahal na araw para magpatuloy-tuloy po tayo. Ngayon po, may nakakaalala po ba sa inyo kung ano po yung muling kabanata sa mga po ninyo ng seminarista? Baka po may nakakaalala sa inyo. Pero tapos na daw po sa ika-14 na kabanata. Yung mga susunod po doon ay mga salaysay na hindi po natin masyadong ginagamit sa liturgia. Ito po yung bahagi ng salaysay na mga bilang pero pwede na po natin lagpasan. Lalo nung simula naman, nakita naman po natin kung ano yung pattern po na libro ito. Nakita na po sa atin na hindi lang naman ito po sa mga bilang. Pero ngayon po, nais ko pong tingnan natin ng pansin, yung mga pangyayari tungkol po sa kamatayan ni Aaron. Si Aaron nga po, sino nga po si Aaron? Baka nakalimutan natin. Kapatid ni Moises. Kapatid ni Moises at ni Miriam. Sila po yung magkakapatid. Punta po tayo sa ika-20 kabanata ng Aklat ng mga Bilang. Sige na po, pakibasa po yung una hanggang ika-6 na. Ang mukha nila sa mga. Ang unang buwan, karating ng buong pagbayanan ng Israel sa ilanan ng Diyos. At nagkamo sila sa Ari. Doon na natayan ni Miriam. Wala silang makuha ng Diyos. Kaya nagtulong sila na ng Moises at Aaron. Sinabi nila, mag-upipay na matay na kami sa harap ng trono ni Yahweh. Kasama ng iba pa namin mga kapatid. Bakit mo rin ako nagbilaran nito? Upang patayin ba kasama ng aming mga alagang halos? Bakit mo kami nilabas sa Egipto? At inalatin siya kung ito na wala kahit isang muling na pagkain. Igos, bukas, o mga naman nila naman. Wala man ang hindi na mainin. Napunta si na Moises at Aaron sa nagpuntuan ng kaulang untana. At nagpatila para na. Naginis ang nilang kalwalatian niya. Yan, ito po yung kwento ng tubig doon po sa Jericho. So, makikita po natin sa ika-8 kapitulo kung ano po yung ipinag-utos ng Panginoon kay Moises. So, ito po yung sikat na kwento na binabalik-balikan natin na magiging dahilan bakit pa hindi makakapasok si Moises sa lupang pangako. Sige po, pakituloy ko yung magbasa mula sa ika-8. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dalhin mo ang tungkol na nasa harap ng kamanisipan at isama ninyo ni Aaron ng buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa taong bayan at sa kanilang mga alagang hayop. Kinuha nga ni Moises ang tungkol mula sa kamanisipan. Hinigo ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, makinig kayo, mga mapagsinunod. Gusto ba ninyong magpabukal pa kami ng tubig mula sa batong ito? Pagkasabi noon, dalawang tuwid na pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng ito. Biglang bumukha ng sagana ng tubig at nakain naman ang mga tao at ang kanilang mga alagang hayop. Ngunit pinagsabihan ni Yahweh na Moises at Aaron. Sabi niya, dahil po na ang inyong pananalig sa akin, na may kapakita ko sa mga isa-isa na aking banal. Hindi kayo ang magdadala sa bayan ito sa lupain ang ibigay ko sa ano. Nangyari ito sa mukha ng Yerima, kung saan nagreklamo ang Israel laban kay Yahweh at sinakita niya na siya ay banal. Yan, kung makikita niyo po, yan po yung malinaw na dahilan. Bakit si Moises ay hindi makakapasok sa lupang pangako. Diyan po yan makikita sa ika-20 kabanata ng Aklat ng mga Bilang. Kayo na yung mabalikan sa pagka-Nag-Quiz po tayo ng mga makalimutan.
Ngayon po, para mapatunayan, so sino po yung sinabihan na hindi sila yung magdadala sa bayang Israel sa lupang pangako, si Yahweh. So si Moises at saka po si Aaron. Pagdating po natin na ika-22 kapitulo, verse 22, siya na po isasalaysay sa atin ang pagkamatay ni Aaron. Talaga po, huli ng Panginoon ang kanyang buhay para ipakita talagang hindi siya makararating sa lupang pangako. So, pakibasa na lang po. 22 po. Tinatawag ay dala. Patuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at nagtakot sila sa kapatagal ng Sual. Sa gawing silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreo ay hindi limit kay Haring Bala na anak ni Sito. Ngunit hindi sila nakakilot laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natapos sa mga Israelita ang mga maudita sapagkat luhang napakarami ng mga Israelita. Kaya sinabi nila sa pinuno ng Median, ubusin ng mga tao ito ang mga bayan sa paligid natin, tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo. At nagsugo si Haring Bala kay Balaan na anak ni Beor sa bayan ng Petor, sa mga ilog, sa may ilog, Lukasen, sa lupain ng mga Amaw. Ganito ang kanya sinasabi. May isang sambayanan dumating bunga sa ilis. Saan po ba kayo? Sa ano na po? Nakapag na po. Kahit saan po. 22 Ako, lumagpas pa 2022 po. Verse 22 po. Namatay si Aaron. Ayan po. Namatay si Aaron sa daloy ng buhay. Ang bayan ng Israelita mula sa pares at nakarating sa bundok ng Hor. Sa may hangganan ng lupain ng Edom. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mamamatay si Aaron at hindi siya makakapasok sa lupain ibibigay ko sa Israel. Sapagkat sinuman niyo ang gusto sa inyo sa Meribah. Isama po siya at ang anak niyang si Edgar sa itaas ng bundok ng Hor. Pagdating doon, balik mo ang masuotan niya at isuot mo ilog kay Edgar. At doon na mamamatay si Aaron. Ganon niya ang ginawa ni Moises. Umakyat sila sa bundok habang nakatingin ang buong bayan. Pagdating sa itaas ng bundok, sinubad ni Moises ang kasuotan ni Aaron at isinuot kay Edgar. Doon ay namatay si Aaron, subalit si Moises at Edgar ay bumalik sa kapatagan nang malaman ng sambayanan na patay na si Aaron at 10 araw sila So yung po ang pagkamatay, Kaya huwag po kayo basta maghuhubad ng damit, mga kayo din. Humatay yung bigla. Pero yan po ay kwento sa matandang sila. Ay nawala. Yan. Pupunta po tayo sa ika-21 kapitulo ay kabanata. So nasasabi po natin na ito po ang pinakamahalagang bahagi ng aklat ng mga bilang, ito yung madalas natin naririnig at may kinalaman na sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kaya kukuhanin po natin itong pagkakataon na ito para bahagya ko ipaliwanag ang isang mahalagang tanda ng ating pananampalataya. Sige po, sino po pwede magbasa ng 1 to 9, bago po ako magpaliwanag. Para tayo 21, 1 to 9. Sinalakay ng mga Kananeo ang mga Israelita. Nabalitaan ng hari ng Aram, isang haring Anameo sa Pindo, na magdaraan sa Atarim. Ang mga Israelita, sinalakay nila ang mga ito
tinawag nilang forma ang Israel. Mula sa bundok ng Hor, patuloy at magbisa patungong dagat na ulan upang iwasan ang Edom. Subalit nahit sila sa pasipot ng paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kain ng Moises. Nilabas mo pa kami sa Kristo upang mamatay lamang sa ilang ito. Wala kaming makain, hindi mainom. Siya kami sa walang pensang pagkain ito. Dahil dito, pinagalingan sila ni Yahweh ng mga mandag na ahas at maraming kalita ang napaslaw ng mga ito at mga tayo. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa Diyos. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Kumuha ka ng isang ahas na pangito. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang ahas. Sino mang makasilaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon na ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng makasilaw ng ahas ay tumingin sa ahas ng santo ay hindi na mamatay. Bakit po ba mahalaga sa atin yung marami pong yan at Ebanghelyo, no? Sapagkat yan po ay ginamit sa Ebanghelyo ni San Juan para iunay yung pagkataas kay Kristo sa krus. Doon, sa ngayon po ang lugar na pinaniwalaan nangyari po ito ay sa bandang Jordan, ano? Kasi nga po ay yun po yung papasok sila na lupang pangako, ano? At doon yung po may unay yung larawan sa gamot na mayroong ahas sa kapulong mayroong yung kinakapitan po, ano? Ito po yung parang tangkay na ginawa ni Moises, kasi mayroon pong ahas na nakapalibot po doon. Ito po yung monumento po sa panahon, hindi po ito yung mismo ginamit ni Moises, ano? Pero yan po yung pamamaraan nila para inimagine nila kung ano yung nakalagay po sa kanilang kasulatan, ano? Ito pong lupain po na ito ay tinatawag po ngayon na Mount Nebo. O Mount Nebo. Ibig sabihin niya po ay nasa isang bundok, ano, nasa ibabaw. Pag nasa ibabaw ka po ng bundok na yan, matatanaw niyo po yung Dead Sea, saka po yung lupang pangako. Lalong-lalo na po yung lungsod na Jericho. Nakamit ko na po itong kakala, no? Bakit po mahalaga ito? Dahil ito po yung unang lugar na sila ay makikipag-digma. So, pagka dumating na po tayo sa pagtatapos ng mga aklat na may kinalaman kay Moises sa aklat ng Deuteronomio, yung unang pakikipagdigma na nangyayari sa kanila pagdating bago sila pumasok sa lupang pangako ay ito po sa lungsod na Jericho. Ito po yung napakatandang lungsod. Bago pa po dumating ang mga Israelita, buo na yung lungsod na yan. At hanggang ngayon, isa pa rin po yan lungsod. Sino nga po yung taga Jericho na nasa mabuting balita? Kalit. Tama po. Lakeyo po ang taga Jericho. Kasi po yung makyat ng puno ng Sibamoro para makita niya si Jesus sapagkat siya'y napaka-pantang. Yung world yung Christian ng pader, yung bumagsak ng pader, yung ba yung Wall of Jericho. Yung po yung nangyayari sa Asia. Hindi, bukod po yun sa Jerusalem. Yung Wailing Wall po ay yung pader ng templo sa Jerusalem. Yes, so, Mount Nebo po, ano po nangyayari? Ngayon, ano pong dahilan bakit
Sa Ebanghelyo, yan ay ginagamit na kaunay ng pagkataas ng Panginoon sa Kristo. So, tingnan po natin saan po ba makikita yun. Yan pong pagsasalarawan na yan ay makikita natin sa isa sa pinakapaborito ng lahat na kabanata sa Ebanghelyo ni San Juan ngayon. Diba? Yung John 3:16. No? Kaya tingnan po natin yung John verse 3. Sino pong makapagbagdamdami, makapagbabasa para sa atin. No? Para makita po natin, saka po natin pag-uunayin yung dalawa. No? 3 muna. 3. Simulan muna ng 1. John 3 verse 1. Hanggang 21 po para makita natin yung buong po. Ikaw, magandami. May na kami. Maiiyak kami. Umarap ka sa kanilang gabi po. May isang pariseyo na nagngangalang Nicodemo. Ayan ang pangalan. Nicodemo, nakasulo ng mga Hudyo. Pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman ko namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan ko ang sinasabi ko nito, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano maipapanganak panghuli ang isang tao na tandaan? Makapapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi ko ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak ng mundo. Hinihip ang hangin kung saan ito nais at narinig mo ang ugol nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat pinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yun? Ano, Nicodemo? Sumagot si Jesus, tuyo ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinatanggap ang aming totoo. Hindi nyo pinagtiwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo. Paano pa ninyo mapaniniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay dito sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano inaas ni Moises ang santong ahas doon sa iba, gayon din naman, kailangan taas sa anak ng tao, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan. Kaya ibigay niya ang kanyang kahit sa isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi makahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinubo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atula ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi inaatula ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit sinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kahit sa isang anak na Diyos. Ganito ang pag-ato ng Diyos, na palitos sa libutan ng ilaw, ngunit hinihigit pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Pinatutok naman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. Hindi lumalapit ito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang buhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maipahayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Una po, sino po si Nicodemo? Siya po ay isang miyembro ng Sanhedrin. No? Maalala po natin, yung mga Sanhedrin ay ginagalang sa Israel at sila po ay makapangyarihan. No? Kaya nga, sino yung talagang nagtulak para makakulan si Jesus? Sino yung kanino dinala si Jesus bago siya maghahatulan ni Pilato? Si Pilato sa Presidente ng Roma. Pero sa bayan ng Israel, sino po ang umatol sa kanya? Ang miyembro ng Sanhedrin. Si Nicodemo po ay isa niyang tagasunod na bagaman siya miyembro ng
Sanhedrin. Pero siyempre dahil sa ko'y miyembro ng Sanhedrin, ang kanyang pagiging alagad ni Jesus ay lihim. No? Di bunyag. Kasi pag yan ay binunyag, ano mangyayari? Tatanggal siya, di ba? Mapaparusahan siya yung ubra, no? Kaya siya naging lihim. Kaya ayaw na din siya lihim na tagasunod ni Jesus, marami nung siya'y hahatulan na, nung siya'y iniharap na, sinasaktan na sa harap ng Sanhedrin. Hindi naman pwedeng bumoto si Nicodemo ng hayagan na pagkakas gusto niya rin kasi. Kung naging lang din siya, at nagagalaiti talaga yung kanyang mga kasama sa Sanhedrin, alarin po talaga mangyayari. No? Pero si Nicodemo, no? Kasama, para po siya, kalinya ni Jose ng Arimatea. No? Si Jose ng Arimatea, siya rin po ay siya rin po ay lihim na tagasunod na ating Panginoon sa Kristo. Ito naman po isang napakayaman na lalaki. No? Dahil hindi po siya yung talaga bulgar na sumusunod kay Jesus. No? Pero yan sila po yung mga lihim na mga tagasunod ni Jesus. Kaya, at mahalaga po sila sa mga pangyayari niya. Bakit? Kasi hindi po mailalagay yung pangalan nila kung hindi sila sumikat sa mga tagasunod ni Jesus. Kaya natala yung pangalan nila sa ibang medyo. Ibig sabihin, talagang pumalat yung kwento tungkol sa kanila. Hindi naman ito sinabi ng isang lalaki na kausap si Jesus. Babatingnan ninyo yung mayamang binata, wala na isang pangalan. Ibig sabihin, hindi siya talaga kilala ng mga tagasunod ni Jesus. Pero si Nicodemo, kaya si Jose ng Arimatea, nabanggit yung pangalan nila. Ibig sabihin, talagang napagsismisan sila. Ibig sabihin, yung kwento tungkol sa kanila, di ba, nagpasok ka sa'yo. Kasama yung pangalan nila sa nagpasok kwento. Yan, si Nicodemo, kaya yan, mga kaibigan ng Panginoong Jesucristo. Kaya, kausap niya dito, no? Kumbaga, parang yung kakaliwangan. Parang nagkikwentuhan sila, no? Kumbaga, sa isang miyembro ng Sanhedrin. Kalawa po, maganda mabigyan natin ng linaw tungkol dito. Yan yung salitang born again. Dito po nilaking buhay na, no? Yung mga kapatid natin na bumubuo na sarili nila para ng pagkakita, yung Christian Church, no? Sabi nila, sila daw ay mga born again kasi sila ay mga binibinyagan ulit. Makita niyo po, tungkol sa tubig, binabanggit dito. Kaya, sinasabi nila, kaya sila yung toong nananampalataya kay Jesus kasi sila yung mga born again, kasi nila po. Pero tayo rin naman talaga yan. Una, kailan na po ba nabuo yung mga ganyang grupo? Ito lang po yan, baka wala pa isang taon yung iba dyan. O baka mag-isang taon pa lang. Kailan po na isulat yung Biblia. Ito po yung panahon pa ng mga unang Christian. Ibig sabihin, noon pa lang, yung nangyayari may kinalaman sa tubig, yun ang tinutukoy talaga na muling pagsilang sa tubig at sa Espiritu. No? At ano yung tinatawag natin pagsilang sa tubig at Espiritu? Yan, wala kong iba kundi yung muling pagsilang sa tubig at Espiritu. Bakit po yung tinutukoy sa muling pagsilang sa tubig at Espiritu? Unang-una na, anong ginagamit natin sa pagbibinyag? Tubig. Tapos bakit nandito ang Espiritu? Hindi ba yung binyag kaugnayan na paglubog na Espiritu Santo? Madalas naiugnay natin yung paglubog na Espiritu Santo sa kulay. Diba? Karamiwan na yung iugnay. Pero dito pa lang po sa binyag, lumulubog na rin yung Espiritu Santo dun sa batang binibinyagan. Kaya nga, di ba nasasabi po natin dun sa mga batang po dito, binibinyagan ay sila ay naibabalik sa grasyang nagpapabanal. Di ba? Yung tinatawag po sanctifying grace. Yan po ay nangyayari sa pamagitan ng paglubog ng Espiritu Santo sa mga binibinyagan. Kaya, muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo. Kaya hindi talaga sila yan. Pinokil lang nila daan, pero so talagang muling pagsilang sa tubig at Espiritu ay yung ginagawa natin kapag tayo ay binibinyagan. No? Kaya maganda mabigyan din ako yan. Diyan po nagaling sa usapan ni Jesus at ni Nicodemo. Kaya pumunta po tayo sa mahalaga. So, ang pinagutos po ng Diyos kay Moises ay itaas yung tanso na ahas. At sino mang tumingin doon, lahat ay maliligtas. Kaya sa ating pong pananampalataya bilang mga Kristiyano,
yung krus ni Kristo, yun na yung nangyari ko. Noong unang panahon, kapag ay paliguladaan na naman natin yung dati, maganda na bumayo natin, di ba? Alam mo ba yung krus? Ito po ay tanda ng kaparusahan. Di ba? Ang tawag po dyan ay capital punishment. Para mas makita po natin, ano po yung mga halimbawa ba ng capital punishment. Di ba? Yung tinatawag na bitay. Ano ba halimbawa niyan? Ngayon, yung pinaka-latest na ginagawa ng pangkaraniwan yung tinatawag na lethal injection. Yung mga nauna pang panahon, yung tinatawag ko ay Silya Electrica. Ano pa, yung nangyari sa dati ko, pinupugutan ng Garote po, Father. yan, siyempre nangyari sa buong bulsa, yung tinatawag na Garote. garote. So, yung mayroong nakakali ng bensin dito, mga tapos mayroong umili dito na iniikot hanggang mabali yung yun. Fine. So, yung garote. So, lahat po nangyari. Kapag sa panahon po natin nangyari, lahat po nangyari. No, kapag yan ang itinamatay mo, magiging proud ka ba? Di ba, ulit ka mag-anak ang binitay. Sasabihin mo, nakakahiya yun. Bakit ibig sabihin yung kamag-anak mo, napakasama para abutin yung ganyan? Kaparusahan, di ba, yung lethal injection? Sino ba yung mga nagtatamo ng bitay nung araw na meron yun sa Pilipinas? Mga nagre-rape po. Ayan, di ba, halimbawa yung mga nagre-rape o kaya mga nakapapatay ng tao. Sila ibig sabihin yung mga nabibigyan ng capital punishment, yung pinaka mga nakakahiyang kasalanan ang ginawa. Kaya kapag ipinako ka sa krus dati, ibig sabihin nun, yung kasalanan na gawa mo, napakaluha. Kaya ang krus ay tanda ng kahihiyan. So, yan, tanda ng kahihiyan. Mamatay ka na sa ibang pamamaraan, huwag lang sa pagkamatay sa krus. Bakit nga po natin nasabi na yan ay napaka-brutal na kamatayan? Unang-una na, yan po ay iiwanan ka doon hanggang sa mamatay ka. So, bakit po naging mahirap yung kamatayan sa krus? Ito lethal injection, pero makatagal yan. Pagka-injection mo, mamatay ka na, walang sakit. Ito medyo masakit pa itong mga ito. Pero, hindi na magtatagal na isang oras yung pugol-ulot sa garote. Baka pagiging ginagarote, sabi mo ng mga 10 minuto na napakasakit. Pero 10 minuto lang. Pero kaiba sa krus. Yung ibang mga pinapasok sa krus, inaabot ang araw na ikaw ay buhay doon. Hindi ka naman agad-agad mamamatay kapag pinako ka na sa krus. Yung sa Panginoong Jesucristo, kaya siguro talagang lumalayo sa Kanya kasi hinagupit pa siya. Bago ipako sa krus. Pero kung direct ka lang ipapako sa krus, iba malakas yung katawan mo. Kaya unti-unti mamamatay sa gutom, sa pagod, kaya depende sa lakas ng katawan mo, ibig sabihin yung krus, mabagal na kamatayan. No? Kaya talaga pahihirapan ka. Kaya ibibigay lang yung krus sa mga tao na talaga kinakailangang parusahan ng gusto. Kaya isang malaking kahihiyan para sa kanila. Di ba? Ang naalala po ninyo, nabanggit ko na po dati, bakit po talaga kahihiyan ang ibinibigay ng krus? Dahil ito po ay mga Romano, kung i-research po sa kasaysayan yung mga Romano, sanay po sila na nagugubo. Bakit? Kapag ka po nagbabanyo sila, naalala po niyo yung banyo nila, nung may mga dati, paano sila nagbabanyo? Yung mga mayayaman ng panahon nila. Diba? Hindi po kakatabi. No? Ibig sabihin, hindi po skandalo sa kanila yung pagbubad. Tapos pagkatapos po, kapag maliligo sila, yung mga mayayaman po talaga, mayroon silang mga pool na ginagawa, doon sila nagsasama-sama, nagkikwentuhan habang naliligo. Sabihin, wala pong problema sa kanila. Ngayon, ano pong kinalaman niya dito sa krus? Ibig sabihin, ang mga pinapatay sa krus talaga, dinuubaran. No? Eh, siyempre, tinatakpan natin yung mga po natin dahil baka mapapakit kayo ng matapat sa paso, may isipan at hindi mo po maganda na para walang galang sa Panginoon. Kaya tinatakpan natin. Pero kung kasaysayan talagang titingnan natin, talagang wala po itong takip. Kaya talagang hihiyain ka. Diba talagang wala kang mukhang mayaman sa mga tao. May kasalanan ka na, nasububuan ka pa sa harap nilang lahat. Ganyan katindi ang pagkamatay sa krus. Kaya ang krus ay tanda na kahihiyan. Pero tingnan po ninyo, dahil ito pong nangyaring kamatayan ni Kristo sa krus, naiugnay po nila sa pangyayaring ito, no, sa bundok na ito,
Itinulad po dun sa pagtataas kay Voices ng Cruz. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga Kristiyano sa Cruz. No, paano po natin mapatutunayan na unti-unting nagbago ang kanilang pagtingin? Una, ang Cruz naging tanda ng mga Kristiyano. Ibawa kayo, isipin natin, ibawa ka mag-anak ka. Paalala mo yung minamahal mo sa buhay na matay sa hintay. Parang tuwing makakakita ka ng pang-injection. Siguro, di ba, parang kung gano'n sa looban. Di ba, parang hindi natin kaming makita yun. Di ba, kapag kami trauma isang tao sa isang bagay, ayaw niyang makikita yun. Pero magtataka kayo yung mga Kristiyano, gustong nakikita yung krus. Di ba, kahit naman nung unang panahon tayo, ibig sabihin, ito ay nagkaroon ng panibagong mahulugan sa kanila. Ibig sabihin yung krus, hindi natanda ng kaibigan para sa kanila. Kaya nung naiog na ito sa nangyari doon po sa aklat ng mga bilang, nakita agad nila ang krus ay krus ng kaya ang krus ng tagumpay. So, kaya victory. O kaya, mayroon tayong mapistahan yung tinatawag na pagtagpo sa krus na banal. Kung kailan po ito? September 14 po. Yung Good Friday po, yan po yung pag-alaala natin sa kamatayan ng Panginoon Kristo. Pero di ba tuwing ikalabing apat ng September, yung Feast of the Exaltation or Triumph of the Cross. Tataka po kayo, paano nangyayari yung kaparusahan yung krus? Isang kaparusahan para sa atin, ito ay naging tanda ng tagumpay. So doon po nilugot ng mga Kristiyano. Doon sa pangyayari, itinaas yung pansong ahas, pansong ang tawag nila. Ahas na po ba din natin? Pansong ahas, ano? Doon sa ilang, doon sa ulok na yan. Gayon din naman, sino mang tumingin kay Kristo nakapako sa krus, ang nakikita ay yung kanyang tagumpay sa kasalanan. Kaya yung krus mismo yan ay tanda ng tagumpay para sa mga Kristiyano. Kaya hindi na tayo magtataka bakit sa lahat ng simbahan, ipinapatente na yung krus, nakagitna, nakatangkal. Kasi hindi na yan tanda ng pagkatalo para sa ating mga Kristiyano, kundi yan ay tanda ng tagumpay. Kaya magtataka rin kayo, bagamat mayroon na makikita tayo mga parang nakalagay, pero bagamat ang tagumpay ni Kristo ay mas makikita natin sa larawan ng Kristo muling nabuhay, kasi hindi niya nakagitna sa ating mga simbahan. Makikita ko rin nilalabas lang naman natin yung Kristo muling nabuhay kapag magkakaroon ng pagkabuhay, kapag may salubong na, ganyan. Pero sa pangkaraniwang takbo ng tao, hindi natin nilalabas yun. Bakit? Kasi sa krus pa lang, kahit namamatay na si Kristo, siya ay nagtatagumpay na. At ano ang kanyang tagumpay sa krus? Walang iba kundi ang pagtatagumpay ng pag-ibig. Kasi kahit namamatay siya sa krus, nagtatagumpay naman ang kanyang pag-ibig, ang pag-ibig ng Ama para sa ating lahat. Kaya ang krus ay tanda na ng tagumpay para sa atin. Kaya makikita ninyo, meron tayo tinatawag na pag-aantanda ng krus. So, kasi parang iniyayakap natin sa atin yung tagumpay ni Kristo sa krus. So, doon po nanggaling yun sa aklat ng mga bilang. Saan nga po yun? Bilang, kabanata? 21 o 22? 21. Sa aklat ng mga bilang. At ginamit po ng mga Kristiyano yung pag-usap ni Jesus at saka Nicodemo para ipakita yung kaugnayan ng dalawang. Kaya sino mang tumingin sa krus ni Kristo ay magkakamit ng kaligtasan. Ako, hindi lang po dapat sambahin. Ang dapat igagalang naman natin yung krus. Pero pagka po nagkabit si Kristo sa kanya, nadadaway na dapat sambahan yung krus. Ano po ba nasa tama?
Hindi natin talaga ma-adore. We cannot adore the cross without the figure of Jesus Christ. Or we just adore Jesus left on the cross. Ganito po, ano? Lahat po ng larawan na mayroon tayo, kanino man pong larawan yan po ay hindi natin sinasamba. Kahit po yan ay larawan ng ating Panginoon Jesucristo. Kung halimbawa, yun ninyo sa Belen. So, yun po ay larawan ni Jesucristo, pero hindi natin sinasamba kapag pinapahalikan na yung bata. Halimbawa lang niya, parang niyayakap din naman natin yung mga larawan ng mga namatay sa atin, hinahalikan natin, nakaalala sa kanila, pag-aala natin sa larawan nila, pero hindi po natin sinasamba. Ano lang po ang tanging sinasamba natin na nasa loob ng simbahan? Walang iba kundi yung katawan at dugo ni Kristo na nakonsagrara. So kaya ang tanging sinasamba natin ay nandoon sa loob ng tabernakulo, yung tinatanggap natin sa banal na komunidad. Yun lang, pag nakalagay sa monstrance, yun lang sinasamba natin. Kaya nagtatanong natin, bakit po lumuluhod tayo? Hindi po porket na tayo lumuluhod, sumasamba na tayo. Nakagaya rin naman sa kabilang bata, hindi porket hindi ka lumuluhod, hindi ka na sumasamba. Ibig sabihin, yung paglumuhod natin, yan ay tanda ng paggalang. Pero hindi po yung pagluhod o kneeling, hindi po yan equal sa adoration. No? Lagi na po tatandaan yan. No? Bakit? Kasi pwedeng lumuhod ka sa ibang bagay na hindi ka naman sumasamba. Halimbawa, yung mga manikurista, kapag lumuluhod sa kanilang hawakan, sumasamba pa sila agad. Hindi. Kaya hindi mo pwedeng pag-equalin yung dalawa. Kasi magkalumuhod ka agad, pagsamba na agad, magiging kasalanan na agad sa ibang bagay na lumuluhod ka. Halimbawa, nasa bahay ka, may dadamputin ka, nakalimut ka, sasamba na ba agad yun? Hindi. So, sa atin din naman, sa loob ng simbahan, hindi porket lumuluhod tayo, sumasamba na agad tayo. Ano bang nasa lahat na lumuluhod tayo? Tingnan niyo. Mga nobela. Nagro-rosaryo tayo. Sinasamba ba natin ang mahal na Birheng Maria? Hindi. Yun ay tanda ng ating pagsusumamo. Di ba kasi pwede rin naman sa tao, makikiusap ka, luluhod ka. Di ba nung araw, kapag nagmamakaawa ka, luluhod ka. Pero may tanong po, kasi may nakaalitan po ako, niluhuran ko siya para matapos na po yung aming, parang yun po yung intention ko, hindi dahil sinasamba ko yung sabi nila, bakit siya lumuhod? Dapat siya ginawa. So, para sa akin po, yun po eh, pagtanda ng paggalang, tapos na, hindi ng So, ganun din po, kaya sa Rosario, pwedeng nakaluhod din tayo, no? Kasi hindi ka agad-agad pagsamba. Ngayon, balik po tayo sa mga larawan. So, hindi po porket lumulod tayo sa larawan, yun kaagad ay sinasamba natin. Ano? So, ang tangi na po natin sinasamba sa loob ng simbahan ay walang iba kundi yung kabanal-banalang sa tabi. Dahil yan po ang tahasang presensya ni Jesus sa atin. Ngayon, pagdating po sa mga larawan ng Panginoon Jesucristo, wala po pinakaiba yan sa larawan ng mahal na Birheng Maria. Kahit kaninong larawan pa yan, yan ay ating iginagalang lamang. No? Kaya, kahit larawan ni Jesus yan may krus man o wala, yan ay ating iginagalang lamang. Kaya ang tawag natin sa nangyayari kapag Biyernes Santo ay parangal sa krus. No, kasi pinararangalan natin ang krus na, kaya hindi po natin sinasama. Kaya po ay ginagalang lang natin. Kahit po, halimbawa, yung imahe ng Sacred Heart, tapos may Fatima sa tabi, pareho po ginagalang lang. Ano, hindi po po Sacred Heart, sasambahin na natin. Ang sinasama po natin mismo si Jesus, sinasasaan ba siya? Doon sa langit. No? Kaya ginagalang lang po natin yung larawan niya kasi kaya iniinsensuhan, no? Kaya hinahawakan, hinahalikan, tanda ng paggalang natin sa Kanya. Pero mayroon po kakaiba sa lahat ng ito, no? Para hindi po kayo malito kasi may pinagagalingan po yung tanong na yun. No? Kasi sa magandang kaugalian po ng simbahan, ang kanila pong ginagawa ay pagsamba sa krus na banal. Ano po ang dahilan? Hindi po dahil sinasamba nila yung kahoy, kundi nasa sa harapan kasi nila mismo, yung mismong krus na ginamit ang Panginoon. So, kasi nga, ano ba paano nila napapaslan po nasa Elena. sa pamamagitan ni Reyna Elena. No? So, ang naging pamamaraan nila para mapapaslan, ano ba talaga yung krus ni Jesus? No? So, naglagay sila na mayroong may karamdaman. At
nung ipinapon doon sa krus ni Jesus yung may karamdaman, doon lang siya bumalik. Sabihin yung dalawa, isa kay Dimas, isa kay Estas. So hanggang ngayon, nasa pangangalaga ng simbahan, ito po mga bahagi ng krus na naman. Kaya bakit po mayroong akibat na pagsamba dun sa totoo ko, sino makakaulan? Hindi lang dahil yun ang original, palagay niyo bakit? Kasi kung yun ang totoong krus ni Kristo, nandoon ang kanyang dugo, siya ay mapapatay sa krus. Diba? Kung talagang, halimbawa, ito yung krus na ginamit, o ito lang, yung pinagpakuan dito, kaya lumano yung dugo sa bahagi nito. Lalo na kung siya ay nagupit, yung mga bahagi nito, dumadalo yung dugo niya sa bahagi niya ng krus. Kaya yung totoong krus ni Kristo, no? Pagka nakamit po ay ang relic of the true cross, sa lahat po ng mga religya, yan po yung mayroon tayo natatamong paggalang. Hindi natin sinasamba yung mismong kahoy. Pero napakalaki ng paggalang natin at maaari natin sambahin, lalo na kung alam natin na nandoon mismo yung naging dugo ni Kristo na siya ay nabubuhay. Kaya po, mapapansin ninyo dito po sa ating pong parokya, ginagamit po natin sa Dia de Santo ay sa krus na walang Kristo. Kasi ang pinanggalingan po niyan ay yung matanda pa o ganyan. Maririnig niyo po sa mga seminar kahit sa pinasa niyo po yung ordo, ang suggestion po ay kahit kung Santo Papa, ginagamit po ay krus na mayroon ng Kristo. Siyempre makabagong pamamaraan. Pero hindi rin naman po mali yung ating ginagawa. So yan po ay mayroong malalim na kasaysayan. Ano po ba ang dahilan? Kasi po yung ginagawa po natin kapag Biyernes Santo, may dalawa po tayong liturgia tungkol po sa pagpapakasakit ng Panginoon. Ano dalawa? Yung una po ay yung linggo na pagpapakasakit. Ang English po niyan ay Passion Sunday. O anong tawag natin dyan ngayon? Ay anong pangkaraniwang tawag sa Passion Sunday? Masikat na naaalala nyo. Kailan nangyari yung Passion Sunday? Di ba may Easter Sunday? O kailan yung Passion Sunday? Hindi nyo maalala kasi ang tawag doon ay linggo ng palaspas. Passion Sunday. Bakit? Kasi yun yung naaalala nyo kasi yun yung uri-uri ninyo sa bahay, di ba? Pero ang pagkatinignan po ninyo sa mga lektor, makita po ninyo sa misan, hindi ako po sinasabing linggo ng palaspas. Hindi, makikita niyo, ewan kung mga baka binago nila. Pero ang buong pangalan po na linggo, pag tinignan niyo sa leksyonaryo ay linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Kasi dalawa po yung pangalan ng linggo na yun. Linggo ng palaspas, saka linggo ng pagpapakasakit. Anong ba dahilan? Yung linggo po ng palaspas, ito po ay sa araw po na yan, yung linggo, bago yung Pasko ng muling pagkabuhay, yan po ay ginagawa sa Jerusalem. Bakit sa Jerusalem? Kasi doon naman nangyari talaga yung palaspasan, di ba? Bakit pa nagkaroon ng palaspas? Kasi nasalubong si Jesus sa lungsod na Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, mahalaga sa kanila yung pangyari. Eh, siyempre nasa Jerusalem sila. Kaya pinagmamalaki talaga nila yung gawain niya. Talaga na buong taon makikita ko, binagiging na ng palaspas doon sa mismong daan na tinatawag nila na Palm Sunday Road. So, isa po yung daan na pababa. Mula po doon sa, magsisimula po yun sa simbahan kung saan itinuro ni Jesus yung pananalangin ng Ama namin. Pababa po yun, papasok ng lungsod ng Jerusalem. So, kaya Palm Sunday. Ito po sa Jerusalem. Ngayon sa Roma po, sila po yung nagtitipon-tipon na ng araw ng linggo para po sa pagpapakasakit ng Panginoon. Kaya yung tinatawag ko Passion Sunday. Ngayon sa misa po natin, sa Roma po, itong dalawa po na yan, pinagsama. Kaya nagkaroon ng dalawang pagdiriwang. Kaya mapapansin po ninyo, ang liturgia tungkol sa palaspas. Di ba magpapalaspas po kayo ng palaspas? Pero ano po pagbasa sa araw po kung saan? Tungkol sa pagpapakasakit po kaya may mga lektor na nagpa-practice na. Kasi yun yung pagbasa. Ba't palaspasan? Bakit yung pagbasa tungkol na sa kamatayan ni Jesus? Kasi dalawa po yung magkaibang liturgia na magkasama. So, isang tungkol sa palaspas, sa simula, kaya nga, di ba, yun ang paliwanag namin, ba't hindi pwede mas sa simula? Kasi yung misa matatapos na, tungkol na sa pagpapakasakit ng Panginoon. Hindi natin pwede balitain, lalakas ulit. Saka mabawas na sa palaspas. Pinakay mo na sa ibang
ba? Bago nyo, talagang mamamatay yung Evangelyo pang gagawin na kakaiba sa araw na yun. Pagka sinabing namatay na si Jesus, anong mangyayari? Luluhod ang lahat. Hindi natin ginagawa yan sa pangkaraniwang pagbasa ng Evangelyo. Kasi nga, yan ito pala sa pagpapakasakit at magbabas na story ng palaspas sa dulo. Kaya hindi po tama. No? Kasi parang nandito muna, napaghalo muna. So, simulan natin sa palaspas. Kaya rin rin pong Evangelyo yun. Marinig ninyo, diba? Sa likod. Kapag magbabasbas ng palaspas, babasahin mo na yung Evangelyo tungkol sa palaspas. Sisimulang bahagi. Pagkatapos, kapag doon na sa mismo pagpapahayag ng Evangelyo, tungkol na sa pagpapakasakit. So saan po? Sa Jerusalem, saka sa Roma. Punta po tayo sa Biyernes. Yung mga tiga-Roma po, noong unang panahon, nagkatipo na po sila tungkol sa krus sa pagpapakasakit kailan? Linggo. Yung mga nasa Jerusalem, anong ginagawa nila kapag ka-Biyernes? Sa kanila din mismo nangyari yung kamatayan ng Jesus, di ba? Nasa kanila yung lugar kung saan sa pinagpakuhan. So ngayon, dito po sa Jerusalem, magtitipon pa po ulit sila ng araw ng Biyernes. At dahil nasa kanila din yung totoong kahoy ng krus na banal, doon nila ipagdarangal yung dating krus mismo na ginamit ni Jesus. Sinadroon sa kanila, di ba? So ilalabas nila yung tatanghal nila sa mismong araw ng Biyernes. At yan ang dahilan kaya hinahalikan yung krus na yun. Bakit? Yun yung krus ni Cristo eh. Diba? Kaya talagang gagalang mo kasi nandoon yung kanyang dugo. Kaya sa araw ng Biyernes, ipapahayag po ulit yung pagpapakasakit ni Cristo. Pagkatapos, magkakaroon ng pagpaparangal sa krus. Yun nga lang, nung ipinakalat ng Cristo mo si Man, hindi mo pwedeng lahat tayo magkaroon ng sarili. Totoong krus ni Cristo. Kaya yung totoong krus na yung ginagamit sa Jerusalem, walang Cristo yun. So, walang nakakabag mo lilagyan ng Cristo nakapako, yung original na krus na yan. Kasi siyempre po, maliit na bahagi na lang ilalalabas. Nakalagay po sa isang nilagyan ng krus. Pero walang Cristo. Kaya huwag po kayo mabibigla kung sa ating parokya, ganun yung ginagamit. Ito po yung nanggaling talaga dun sa kasaysayan ng mga pagdiriwang na ito. Kaya, opo, mga Katoliko. Pero ano natin yung Christian na sila pa? O hindi? Mga early Christians. Yun po, yung mga kasamaan po sa Elena. Wala pa pong paghahati noon dahil nangyari po ang hatian ng 1054. So malayo po. Wala pa pong pinagkain noon. No? Si Santa Elena po ay nasa ikatlong ng ika-4 na siglo. Diba? So doon nakalayo. So nangyari po yung hatian, yung pagkakagulo ng 1054. Nung panahon pong nagsisimula yung mga ritual na ito, iisa pala ang Christians. Ano po yung yun din pong yung ngayon po magkahiwalay, dito na lang po yan. Hindi po sila pinagkasuhan. Marami pong dahilan. Kaya lang isang subject na pagkakaroon. Pero po sila mga pinagkatampuhan, mayroon po mga hindi pinagkasunduan. Kasi kung mapapansin niyo po, nung dati, pagka matiis ng simbahan tayo, may kanya-kanya silang pamamaraan. Hindi kagaya kayo na siyempre may presentas na ngayon talagang uniform na lahat. Dati po kanya-kanya, may sarili pong misa sa Roma, mayroong sarili misa sa Jerusalem. Kanya-kanya po sila. Kasi depende kung ano yung pinagawa ng apostol. Hindi po sila nag-meeting, pare-pareho tayo ng gagawin. Ano? Siyempre noong unang panahon po, bawat apostol, may sarili pamamaraan sa pananalangin. Hindi naman po kaagad yan na sinabi ni Jesus na humayo kayo, ganito gagawin nyo, kailangan yung misa, ganito simula. Hindi. May kanya-kanya pa sila ng pamamaraan. Hindi pa naman nila nasa isip kaagad na magtatayo talaga ng isang relihiyon na pangbuong daigdig. Kailangan pare-pareho tayo. Wala, hindi pa po kaagad-agad. No? So, mayroon po silang mga scrolls no, na ginagamit iba-iba. So, panahon pa po ng later on po talaga na buo yung aklat ng banal na kasulatan. Kasi wala pa nga pong printing press po. So, mayroon po sila sama-sama, pero iba kulang. Iba mayroong ganito, may sobra na nagkaiba. So, nagkaroon na ng isang pagkakataon na talagang inaral ko ano ba yung mga totoong dapat malisama sa Biblia.
yung Catholic at saka yung cross ng Protestante, tinutuloy kasi namin na ang talagang dapat may Jesus, yun ang ating pinilala. Opo. Totoo naman po, pero sa matandang kasaysayan nito na simbahan talaga mayroon tayong paggamit ng mga krus na walang Kristo. Kaya halimbawa may mga chapel tayo sa Cruz. Diba wala pong Kristo yun, pero ginagaya ka ng napaka-ganda. Kasi nga po, yung krus ay tanda na ng talumpay. Kaya yung mismo krus, makita mo dinatalitan. Di ba may panda yun? Yung sa krus, tapos mayroong sinal na kahit yun lang. So yan po ay sagisag ng talumpay. So hindi man po tayo talaga mahigpit na mahigpit ang kinakailangan ng mayroong Kristo. Alam po namin na biktima po kayo ng ganyan, kaya maraming mga chapel na nagbago ng kanilang pinipinalang kinakaso yung mga Santa Cruz na yung mga Santo Cristo lang. Pero yan po yung matanda kaugalian na hindi naman po. Kasi marugan ang ganyan, may Santa Cruz pa rin naman po na walang Cristo. Sabihin ko mayroong naman at mayroong Sina. At kahit po sa ibang bansa, sa ibang bansa nga po, siyempre dahil mas mayaman po sila dahil po yung third world country, no? Sa ibang bansa, hindi po sila naglalagay ng sila. Ang nilalagay nila po sa kanilang mga cross na walang Kristo. May mga bato, may mga diamante, may mga diamonds. Kasi na ang cross ay tanda ng tagumpay para sa kanila. At hindi naman po natin iniiwalay yung ating paniniwala sa cross kay Kristo. Sabihin, kahit makita po natin yung cross, si Kristo pa din ang maaalaala natin. Kasi kung meron pong dami sa iglesia, makita ko po yung mga Katoliko. Last year daw po yung pinitihang daw po natin yung Quaresma, March 4 po ngayon Leslie. Ano daw ba yung pinagbabasayan natin? Bakit pa ba? Talagang daw po yung date na lang. Ang pinibabatayan po natin yung tinatawag po Spring Festival. So sa bawat taon po, magkakaiba po ito. So dyan po natin yung nilalapit. Hindi po tayo namimili ng isang date lang na hindi kagaya ng Pasko. At saka lahat naman po ng ito ay pagbunita lang. Ibig sabihin, hindi po natin masyadong kailangan ng ipagkamatayan kung ano talaga yung date, no? At kung kailan ito pinagdiriwan. No? Kasi makikita niyo po yung mga iglesia talagang napaka-fundamentalista po nila sa lahat ng bagay. Kung may nabasa sa Biblia, kailangan stricto kung ano yung nakalagay sa letra. Sa atin po, pagka sinabi yung pagbunita, Naalala. mayroon tayong pag-alaala na nakaset sa atin, hindi yung mismong oras. Nang una-una na, malalaman mo ba yung mismong oras at minuto talaga? O hindi, halimbawa, birthday mo. Naghahanda ka ba ng birthday mo dun sa mismong oras at minuto na ipinanganak ka? Kung pinanganak ka na madaling araw, madaling araw ka na maghahanda. O hindi pwede sa hapon na, kasi madaling araw ako pinanganak. O kailangan pumunta kayo tulugaw lang ang kakain natin. Hindi, di ba? Minsan mag-birthday ka nga, lumipas na yung araw, panahon. Ang mahalaga, inaalala mo na totoong nangyari ito. Yan naman din po yung diwa ng liturhiya. No? Hindi tayo access po talaga sa date o kung saan, ano? Kundi, meron lang tayong pagbunita na alam natin totoong nangyari sa pinaniniwalaan natin, yung binubunita natin. Hindi po sa mismong oras. So, sa atin na po, para mag-tipo-tipo tayo, magsama-sama tayo ng ganitong araw. Father, yung pag-sign of the cross of Orthodox, paano po i-explain sa mga bata pag nag-sign? Yun po yung practice na po nila talaga okay. gawian, ano? Sabihin, hindi rin naman po natin kailangan gawin build out of it. Kumbaga, ito po yung disiplina natin, yung practice natin, sundin natin. Yung pamamaraan na yun ng atin. Dahil tayo Romano Katoliko, so ito po yung ating tradisyon. So, halimbawa, mayroon po sila mga sarili tradisyon. Sa kanila po, yung hindi natin kailangan dalhin sa atin yung ating nakagawa. Hindi nga lang din po, nagiging mahirap po sa social media ngayon. Halimbawa, maraming nauuso, napapanood yung ginagawa sa ibang bansa, hindi naman nakagawian sa lugar na ito, biglang gagayahin. Kasi nakita namin doon sa kapila, no? So, ngayon lang naman nangyari yan dahil may social media. Pero, hindi natin kailangan baguhin yung ating mga pamarang, lalo na kung hindi naman mali, ano? Parang kasi tayo madalas nakakakopya, di tayo wala na makikita sa ibang lugar, gagayahin natin sa lugar natin. So, kumbaga, yun po yung practice, no? At tradisyon natin, ano? Pero naman po sabi, wala naman po talaga malalim na kahulugan at mahal na yung kalipat kanan. Yun lang po talaga yung ating naging disiplina at nakasanayan. Sabi,
sekula. Ang ating po kasing simbahan galing nga po sa Roma, no? Kaya tayo yung pagmimisa natin, yung pamamara natin ng pagsamba, ay yung nanggagaling sa Roma. Kasi yung mga misyonero na dumating sa atin, ang kanilang pamamaraan ay yung galing sa Roma. Pero huwag po kayong magugulat, no? Bukod po yung Greek Orthodox po, di ba, hindi naman po sila naka-anim sa atin. Kaya hindi po nila kinikilala ang pangangalaga at pagiging person ng Santo Papa. Pero mayroon pa po tayong ibang mga simbahan, no? Yung tinatawag po yun ng mga sui lunis churches, ibig sabihin sila po ay mga iba't ibang mga grupo ng simbahan na naka-anim din sila sa Santo Papa. May iba't ibang pamamaraan po sila ng pagmimisa na tinatanggap natin kahit hindi kamukha ng ating pamamaraan. Basta kanilang lokal na simbahan, sila ay magkakapareho. No, so, ang isa pong nakita ko na nag-uisa po para ma-research nyo na talagang mayroong nangyari ko. Meron po tayong mga tinatawag na Zero Malabar Christian. Sila po ay nagmula sa bansang India. So, kung Zero Malabar Christian, kaya po ito napakit. So, may mga nakilala po ako mga pari na mula po dito. Sila po ay parehong kaanin natin sa isang religiyon. Pero ang grupo po nila tinatawag na Zero Malabar Christian. So mayroon po silang natatanging paraan ng pagmimisa. Tanong po ang dahilan. Kasi may ibang apostol na nagpunta sa kanila. Sino po ang kinikilala nila apostol na nagtungo sa kanila? Sila din. Thomas. Si Thomas. Sino yun? Yung double. So, si Santo Tomas, nung siya po ay nangaral na ng Ebanghelyo ni Cristo, siya raw po ay nakarating sa bansang India. So, marami po siya nananalangin, meron sa pamamaraan ng misa. At napakatandang kaugalian nun. Kaya hindi po natin sila pipilitin o kailangan pareho tayo ng misa. Ay, hindi. Basta meron po tayong criteria na yung mga mahalagang bahagi yan. At hindi na po papalit-palit yan. Ibig sabihin sila po sa kanilang lugar, magkakapareho sila. Sumusunod sila sa kanilang obispo, ano yung pamamaraan din, yung disiplina nila ng pag-misa. Pero kaiba po yan sa ayos ng ating misa. Magkaiba. Pero tanggap natin, pwede kayong magsimba, kung maintindihan ninyo. Saka baka kayo rin din sumaligaw kasi biglang lumulo sila, biglang tatayo, hindi mo naman maintindihan ang nangyayari, no? So kaya lang naman pinagbubukod natin yung misa. Kasi siyempre, doon ka dapat sa nauunawaan mo. Pero kung tatanungin ka kung kasalanan ba doon si Madon, hindi, kasi tanggap natin. At totoong sakramento rin yung kanilang ipinagdiriwan. So yan. Halimbawa po kasi, ba't ko sila nakilala, ay may panahon po kasi nung ako'y seminarista na sa Fatima sa amin, dumami po yung mga Indiano. Eh marami po sa kanila nag-aaral sa Fatima. Sila po yung nagdilikod pa bilang lektor sa parokya sa English Mass po kasi doon. Pero once a month, pinayagan po sila na mag-ipunta sila sa anyo ng misa nila. So mayroon din silang pari na nakilala ko rin na normally ang mundo, nagkakagutan po kami. Sa Maynila, nag-aaral, nabisin ako po sa hospital. Nag-imisa po siya doon ng misang katulad natin. Pero miyembro po siya ng simbahan ito. Kaya kapag kasama niya yung mga Indiano, parang nagre-reunion sila once a month, nag-imisa sila ng kanilang pamamaraan ng misa. Kaiba sa ayos natin. Kaya, yan. Ganun po kaya may ating simbahan. Hindi po maliit ang mundo na pamamara natin ang misaya na sa puso. May iba pang mga pamamara. Hindi ba meron na ipinili Interreligious tayo. yung Jerusalem Church, interreligious yun, hindi religious yun. Paano po ang Jerusalem Church yung tinutukoy mo? Eh, yung galing sa Jerusalem yung Pag sinabi po natin ecumenism, ito po ay para sa mga Christian. Pero sinasabi ko po kanina, 1054, nagkaliwaliwalay po ang lahat. So lahat po ng mga umuugat doon sa isa na yan, maaari pong sumama sa ecumenism. Sa mga tuwid, sila yung mga naniniwala na si Kristo ay Diyos. So yan po yung Orthodox, yan po ay Anglican, Episcopalian, sino po man, Greek Orthodox, Armenian Church, lahat po sila papasok po dito sa ecumenism.
tayo po ay nakikipagkaibigan sa kanila dahil nagkakaroon tayo, hindi man natin alam kung kailan, kung gaano katagal ang panahon yun. Pero ang nilalayo natin, dumating ang panahon magkakis ang buhay. Pero hindi po ito biglaan na talaga mag-usapan. Okay na ba tayo magkakisa? Hindi. Basta nakikisama tayo, nakikipagkaibigan tayo sa kanila. So kasama din po dito yung mga Protestant communities, no? Yung mga Methodist, yung lahat. Ecumenism po ang kapag sa kanya. Kasi lahat pwedeng magkakisa. So born again po, hindi tayo masyadong nakikipag-ugnay. Bakit? Kasi parang, di ba sila po parang sumulpot-sulpot sa kanila. Di ba parang yun po ang mahirap sa kanila. Diba mayroong biglang gusto magpasto. Mag-aaral siya, bubuo siya ng sarili ng pamayanan. Tapos kanya-kanya sila, ang dami-dami po nilang grupo. Pero iba-iba, hindi po sila yung unified system po talaga. Hindi po kagaya ng mga kapit-bahay natin dito yung Polo, United Methodist Church. Ay sa buong Pilipinas at sa buong mundo, magkakaugnayan. Kaya madali po tayo makipag-ugnay sa kanila. Sa mga buwan na yung medyo kasi kanya-kanya po silang, halimbawa yung kay Brother Eddie, medyo malaki-laking grupo yan. No? Pero yung iba po ang daming maliit at kung ano-anong pangalan, basta makakita ng pangalan sa Biblia. Pwede po tayo makipag-ugnay sa kanya kasi naniniwala naman po siya na si Kristo ay Diyos. Hindi po masyado. Hindi siya yung Diyos. Medyo magulit po. Pero ang pangunahin po natin pinakikipagkasunduan, yung alam natin na humiwalay talaga sa atin. So sila po yun, yung madali po matrace. Yung mga nito lang po na buo, medyo alangan po tayo. O, mga nito lang po kasi yan. No? Kaya punta po tayo sa interreligious dialogue. Ano lang po pinagkaiba? I-check ko dyan, Father. Dito na po papasok lahat ng ibang paniniwala. So dyan po papasok po. Doon po muna tayo sa malalaking Islam. Buddhism. Yan, ito po yung mga major religions, Hinduism, Tapos yung mga iba pa. Siyempre po yung mga Judaism. So, ang pinakamadaling pagtingin po sa kanila, hindi po sila naniniwala kay Kristo. Na sila ay Diyos. Pero halimbawa, iglesia ni Kristo. Kung makikipag-usap na tayo sa kanila, na malabong mangyari dahil ang gusto naman talaga nila ay awanin tayo, dito lang po sila papasok. Bakit? Hindi naman sila naniniwala kay Kristo ay Diyos. Okay, kung makikipag-usapan po tayo sa mga relihiyon na ito, ano po ang layunin? Para lang po makipagkapwa-tao at makapagtulong-tulong tayo para magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo sa daigdig. So magkaiba po yung layunin. Ecumenism ang layunin, kaya tayo nakikipagmabutihan. Hindi man po kaagad-agad, pero sa malayong pananaw din, para magkakisa. Para ibig sabihin, hindi man sa panahon natin mangyari, masira po ba yung hindi magandang pakikipag-ugnayan? Kahit ba, abutin pa yan ng 200 taon. Pero hindi tayo makadagdag dun sa sugat sa pagitan ng mga Kristiyanong usama. Kumbaga sila po kasi dati yung mga miyembro natin, bumukod lang sila. Ito po, hindi po talaga natin sila kasama. Iba po talaga yung kanilang paniniwala. So ngayon po, umupa na rin po yung ating tinatawag po na kalimutan mo yung salita. Proselytization. Ito po yung ibig sabihin na paghihikayat natin sa ibang tao na maging miyembro ng ating Kristiyanong sambayanan. So sa panahon po ngayon, ang ating pong ginagawa, kung ano yung religion mo, bahala ka dyan. Basta magpakabuti ka na lang. Pero kung sila ay paantig sa aral natin Panginoon Jesucristo, tinatanggap natin sila. Pero yung ginagawa namin kayo utusan, o lahat na makikita ng Islam, kumbinsin ninyo maging Katoliko. So hindi na po natin ginagawa yun. Hindi na po tayo nakikipagkagalit like katulad ng araw. Dahil mayroon na po tayo tinatawag na interreligious dialogue. Kasi kasama natin po sa Katoliko yung sa local, kung Agripay. Malapit po dito po tayo.
sa Ephesus. Ano kung valid po ba yung mission niyo? Medyo malabo pa po, ano? Kasi wala po talaga tayong malalim na pag-aaral. Kung meron din po kasing pahagi sa kanila na na tinatanggap yung Biblia. Kaya hindi mo po natin na halimbawa may lalaki po ba, hindi kaya po ako na nila. Ang hirap po bang tuturin kung alin po, kung yung nagbiyak ba sa kanya, may ginagamit ba yung baptismal formula o hindi. Kaya po kapag gano'n ibang karaniwan po talaga ay inuulit na lang po. Ibig sabihin kasi hindi po tayo sigurado, mayroon po tinatawag na conditional baptism. So parang sisimulan, kung hindi ka pa nabibinyagan, ikaw ay binibinyagan ko sa araw na Ama, sa anak sa Espiritu. Ganun po ang ginagawa. Kasi hindi natin po, wala bang malinaw po. Hindi po kagaya ng iba na nasa mga listahan po talaga natin. Na malinaw nila yung pinapahayag na yung Biblia nila, ang ginagamit sa Biblia ay katulad ng kahapon. Father, valid din ba ho yung kanilang Holy Eucharist? Kasi Ay, formula kanina po ba yung sa... Agripay. Meron po kasi ako narinig na kwento, no? Pero wala po kasi takas na deklarasyon pa tungkol po sa nangyari po sa kanila. Ito po kasi mga amplifier na opportunista po. Ang sinasabi po ay nagpa-ordina po sila sa mga tinatawag po Episcopalian. Ngayon, meron pong bahagi na Episcopalian na tinatagay natin. Ano lang po ang malaking problema ngayon, ba't hindi po natin sila matatanggap? Sila po ay nagkaroon na pareho po sila Episcopalian, saka mga Agripay, meron na mga pari at Episco babae. So, dahil nagkaroon na po ng babae, mapuputol na po yung pagiging bahagi po nila na tinatawag natin na apostolic succession. Kakasal din po sila ng mga gay. Ayan, ang naging napaka-liberal na ating po yan. So, kumbaga, parang masyado na po silang lumalayo sa tradisyon. No? So, later po yan sa mga sugat ay community. Kasi makipagkasundo tayo, pero para bagang nilawakan po nila yung pagitan natin dalawa. Lumaki po yung gawak dahil dun sa nag-ordinate sila ng mga kababaihan. Sabihin, hindi naman po pinapababa ng babae, ay ng ibahan ng mga babae, pero kanya-kanya naman po tayong gampanin sa simbahan. No? Kaya dahil po sa ginawa po nilang iyan, di bahagi po ng ating pananampalataya na nagkakaroon ng gawak. Ano po ba ibig sabihin ng apostolic succession? Sabihin po, lahat po sa kauna-unahang mga apostol, lugtong-lugtong po lahat ng mga inordina na apostol at mga obispo. No, kaya masasabi natin na totoo yung mga sakramento, ibinagdiriwang natin. Ano, yun po yung tradisyon natin. Ngayon po ang problema, dahil ang paniniwala nga po ng simbahan na dapat lang po makapag-ari ng sakripisyo, mga paris, mga obispo, ay mga kalalakihan lamang. Kapag nagpasok po ng babae, parang nagpupul bigla. Magpuputol yung apostolic succession. At lalo na kapag kayo nagdiriwang po ng sakramento isang babae, so magkakaroon po tayo ng problema dun sa kanilang pagdiriwang ng Eucharistia. Father, hindi ba sacrilege yung kanilang ginagawa? Sacrilege po. Malaking sacrilege po. Lalo na po yung mga tawag po doon, yung nakatanggap ng totoong sakramento. Nung panahon na lalaki pa lang po yung ordinahan nila. Tapos ipapasa yun sa mga ibang tao. Sacrilege po talaga. Bagaman kapag kaharap po natin sila, pinapayalan po natin yung feminism, no? Hindi naman po natin inusgan sila sa kanilang nangyayari. Sinisikap po natin makitulong sa kanila na maayos. Nakakasagay pa na po talagang kalooban ng Diyos na talagang walang babaeng o dahil doon sa dalawa eh. Kung talagang kalooban ng Diyos na masabi ng babae, at creation. Babaeng At may mga babae naman po nakapalibot sa ating Panginoong Jesucristo na pinakahalagahan din naman niya. Hindi niya naman po ibinawalang gala. Halimbawa po yung magkapatid na Marta at Maria, di ba? Alam po natin sa kwento na malapit po siya sa mga babae niyo. Kaya si Maria Magdalena na nasusunod-sunod sa Panginoon. Bakit ba hindi pa sila ginawang apostol? Kaya parang naging bahagi po talaga ng disenyo ng Diyos na mga lalaki. Hindi po dahil minamalit yung mga babae, kundi may kanya-kanyang mga gampanin.
Yung ano po ba yung sabi ng Deacon? Kasi meron po yung sa FB, ang sabi ni Pope Francis, magkakaroon na lang ng Deacon ng mga. Actually po, tinawag po natin. Sa tradisyon po ng simbahan, mayroon po tatlong antas ng banal na orden. Ibig sabihin po ng orden ay order, no? Kaya ang tawag po dito ay ruling orders. Pag sinabi pong orders, ibig sabihin kalipunan. Ibig sabihin magkakasama po doon. No? So yung unang orden ay yung tinatawag po na orden ng mga obispo. Sunod po ay orden ng mga pari. At ang pauliulian po ay yung orden ng mga diakon. So pare-pareho po ito sa panahon ngayon ay puro mga kalalakihan. Ngayon po, lahat po na iginagawad sa kanilang tatlo ay parehong mga sakramento. Kaya may tinatawag pong sakramento ng banal na orden. Ito po mga obispo, yan ano, tapos mga pari at mga diakon. So ang tanong niyo po ay tungkol sa mga diakon. So sa panahon po ngayon ng simbahan, mayroon pong dalawang klase ng diakon. Mayroon pong tinatawag po na transitional deacon, mayroon pong tinatawag na permanent deacon. Ito po mga permanent deacon, pwede po mayroon silang asawa. Sa paanong paraan? Bago ka maging diakono, kailangan ikaw ay ikasal na, no? Para bago ka. Ngayon, ito po mga permanent deacons sa ibang bansa, mayroon po magkakaroon na rin po sa Pilipinas, naayos na po yung proseso. Ito po mga permanent deacons, hindi po sila magiging pari, hindi sila magiging obispo. Yes. Talagang pagpapasok po sila sa pagiging diakono, ang gagawin po nila ay maglilingkod lang bilang diakono, hanggang doon lang sila. Kaya limitado po yung pwede nilang gawin kasi nga po sila ay mayroong mga asawa. Kung wala mga asawa, dahil ito po yung kinahangin ng landas, limitado lang ang pwede nilang gawin. Ano? Ang mga diakono po ay maaaring magbigyan, maaari pong magkasal, maaari din pong manguna sa mga paglilipin. Yung tinatawag po natin, funeral. Pero hindi po sila pwedeng mag-misa, hindi pwedeng magpa-umpisal, hindi po pwedeng magpahin ng langis sa may sakit. So yung funeral po nila yan po ay pagbabasbas lang. Pero yun po ay tinatanggap din ng simbahan, walang misa. So yan po yung mga pwedeng gawin ng diakon. Kaya limitada, pwede rin po silang mangaral. Yung tinatawag po natin na homily. Kasi sila rin po ay maaaring magpahayag ng ebanghelyo kapag tumutuwang sa pari. So yan po yung mga pwede gawin. Ngayon, pag sinabi po transitional naman po na diakono, sila po ay mga magiging mga pari. Kaya kami po, bago po kami na-ordinahan na pari, kami po ay 6 na buwan na diakono po muna. Kaya ang tawag po ay transitional. Lahat po kami kailangan magkakabunan sa pagiging diakono. Ano po pinagkaiba? Kung yung pari po yung eskola namin, 2 ganyan, yung diakono po kalahati lang para issue in verse side po na yan. Kaya kapag pinag-iwang po nila yan, parang pari din po sila, pero medyo may kulang pa ng kaunti. Kaya, so ito po yung pinagkaiba. So ito po. Ngayon, yung kwento po tungkol sa mga kababaihan, yan po ay naging bahagi ng tradisyon ng simbahan. Meron po silang tinatawag na mga diakonesa. Pero, inaral na po yan, ano, dahil nga po naging bahagi ng kasaysayan. Yung mga diakonesa po, sila po ay katumbas sa mga tinatawag natin ngayon na mga padre. Yun lang po yung naging matandang pagtawag nila. At bakit diakonesa ang tawag sa kanila? Hindi po dahil nagagawa nila yung mga ito. Kundi po dahil noong unang panahon, naalala ko niya paano bang ginagawa yung milyan. May tawag lusong sa tubig. Ngayon, paglusong niyo po sa tubig, pag-ahon po nito, yun po talaga yung nakakulo po natin. Kaya nga po may tinatawag tayo damit pamilyan. Ngayon po kasi seremonya na lang ang pinapakawag. Dati po, nakahubo ka talaga. Magsusuot ka ng
panibagong damit pagkatapos. Kaya po, yung mga kalalakihan, so bispo at pare, sila lang yung pwede magkakitaan dahil nakapareho ng kasalanan. Ngayon, kung ikaw ay babae, bibigyan ka, may kulang ka, magbububu ka ba? Kasama ng pare. Di ba? Pahihiya ka. Kaya, mayroon po mga tinatawag na diakonesa. Sila yung tumutuwa kapag sila na yung bibigyan. Sa mga parang, yun lang ginagawa ng pagtuwa kasi wala pa mga madre noong panahon na yun. So tumutulong sila pero hindi ko nakakahulugan na tumanggap din sila ng banal na orden. So yan po yung na-discover sa kasaysayan ng iba. So totoong nagkaroon ng diakonesa pero hindi po pareho itong dalawa. Yun lang ang tawag kasi pag sinabi po kasing diakono, yung literal po na kahulugan ng diakonos, ibig sabihin po niyan ay servant o lingkod. Kaya yung babaeng lingkod, ang tawag, diakonesa din. May sabihin po lang ako kasi sa salita yung simbahan niya. Pero ngayon yung natin sila kapalit ng mga master. Sila po ay tumutulong. Malinaw po ba? So, puro lalaki po. May tanong pa po, bago tayo mag-ibayo tayo. Tagad po kasi natin binagita dahil may hindi ko na hindi ko tinanong ng mga seminarista. Father, may dala po akong Bible. Galing po ito sa madre ng Bible Apostolate namin yung last year. Month po yan. Kaya hindi po pala, dahil wala daw po ticket of staff. Wala po. Binigay po sa amin. Malayo pa lang nakita ko na rin po ito dati eh. Eh, wala naman po masyadong masama. Hindi naman po siguro masyadong malayo yung naman yun. Pwede na rin po makatulong kasi ready na print naman. Pero hindi po pwede pang eh, kasi sa inyo pwede na rin po. Wala naman pong masyadong pinagkait. meron pa na. Tsaka sa akin po tayo naman nga po talaga. Pwede naman ako, hindi ako makakasama. Ang protest tayo. Ano kayo niya? Okay lang po, ano kasi may mga nawala lang. Binigyan ng madre. Eh, feeling ko hindi naman ako nila mapapansin. Ibig sabihin, hindi ko sila ganun kalalim sa pag-aaral. Huwag lang pong gagawin, hindi naman po nila hindi naman po ganun kalaki yung pinagkain ko. Opo, yun lang ay, hindi ko po alam kung kasi tayo ng video. Pero magandang video. Hindi ko alam na wala. Tao mamatay na hindi na naniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi problema po. Yung sinasabi po natin kanila na interreligious dialogue. So diyan po medyo para sa paniniwala ng simbahan. No? Ang pinapahayag po ngayon ng simbahan, sa pamamagitan po ng mga relihiyon na ito, maaari po nilang makilala ang Diyos, ibig sabihin sa pamamagitan ng mga kabutihan na kanilang nalala. Ngayon kung hindi po nila kasalanan na si Kristo, na hindi po nila talagang matutunan na si Kristo ay totoong Diyos, sabihin, binubuksan pa rin po natin ang kaligtasan sa kanila. Yun nga lang, Diyos na lang po ang nakakaalam ng paraan kung paano niya po ito ililigtas. Ibig sabihin, hindi po natin pwedeng limitahan ang pamamaraan po ng Diyos. Ngayon, kung paano niyo po ililigtas yung mga tao yun, siya na po ang bahala. So sa atin po kailangan natin ipahayag, lalo po tayo. Ibang usapan po yung ipinahayag na sa iyo, tinalikuran mo pa rin. O kaya ipinahayag po sa iyo na kaunti na hindi po inyo nakagisnan mong aral. No? Hindi mo po makita yung buong konteksto. Hindi po ganun kadali kasi baguhin yung nakagisnan. No? Kaya binubuksan po ng si Bible mga. Pero ibang usapan po, yung nandito ka na malinaw na sa iyo, tinalikuran mo pa rin. No? Yun po yung malaking kasalanan talaga. Yung kanila po, kung yun yung pinagisnan nila, di po natin agad-agad na kailangan baguhin sila. Pwede po silang maligtas, lalo na kung nagpapakabuti po sila. Pero kung talaga nais natin akayin sila sa buhay na mas ganap at kasiya-siya dahil mararanasan nila yung mga sakramento ng Diyos, iakayin po natin sila papalapit dito ang kaya po natin. Father, yung paring, ang pangalan Romeo ko, pangalan ko Faith, na-convert na
na ano, iglesia. Opo, lay minister daw po yun. Hindi ba pare yun, pare? Pare daw eh. Lay minister lang daw po. Pero sinasabi pare. Hindi po na tawag ko doon, siya po yung may sektang kinahalipan, no? So siya po yung lay minister sa isa pong parokya. So siya po ay katoliko, para sa sinalihan po sekta na nagdadalit pari. Kaya yun, nung lumipat na po siya doon sa Iglesia ni Cristo, ang pinapakaya mo siya ay paring katoliko. Pero hindi po talaga siya paring katoliko. Lay minister lang po siya dapat. Yun po. So, dalawang linggo po tayo hindi magkikita, no? So, sa susunod na linggo, sumama po kayo sa posisyon. Ang posisyon po ay gaganapin sa Tagalaga District. Tama po. At sa susunod po, yan sa may posisyon po ulit. 25 po tayo magkikita-kita. Nababalikan na natin ang kasolang pagliliwag ng muling pagkabuhay. Meron pong agam-agam dyan sa habol na tanong na po. Apo. Medyo related po dyan. Apo. Yung pong sinasabi nila na pag namatay tayo ay we will meet God face to face. Ang ito po ay hindi totoo yun. Dahil hindi naman po na tayo ay mabuti, hindi lahat ng tao ay masama naman. Hindi naman totoo yung makikita mo ang Diyos face to face para kay makasulat. Kasi may matuwid, kung po ay mapunta sa langit, kung po ay masama, Ganito pa, mabilis lang po ito. Hindi ko makakalit paliwan. Yung sinasabi ko, makakaharap natin ang Diyos ng mukhaan, yan po ay bahagi ng tinatawag po natin pag-asa. Pag sinabi po natin pag-asa, lahat po yan ay positibo. Siyempre, ang aasahan mo pong mangyari ay yung magandang mangyayari. Kaya parang ang laman ng pag-asa natin bilang mga Kristiyano, makakaharap natin ang Diyos ng mukhaan. Pero pag sinabi natin pag-asa, inaasahan mo pa lang na mangyayari. Ibig sabihin, yan ay mangyayari pa sa hinaharap. Ang pag-asa, hindi po yan tungkol sa kasalukuyan. No? Yan po ay laging nakatuon sa mangyayari na yung pag-asa mo, umaasa ka ngayon, pero yung laman ng pag-asa ay tungkol sa hinaharap. No? O yung tinatawag kong future. Kaya lagi pong positive yan kasi pag-asa. Kapag hindi na po positive yan, hindi na po pag-asa. Ang tawag na po dyan sa English ay despair. Ito din ang lulungo pala sa mangyayari sa hinaharap. Kaya positibo po yung hinaharap. Pero pagkatapos po natin mamatay, mayroon po tinatawag na dalawa po ang grupo, ano? Kamatayan, ano? Para sa isang tao. Meron po tinatawag na particular judgment. Meron po tinatawag na general. So kung general, kailan po mangyayari sa wakas ng panahon, ano? Yan po yung tinatawag na paghukom para sa lahat. Pero may tinatawag po tayong particular judgment. Pag ikaw po'y namatay, ikaw agad na katiyahan tungkol sa iyong ginawa. Ikaw ba ay mapupunta sa langit? Ikaw ba ay mapupunta sa impyerno? O ikaw ba ay kailangan lilisin? Kaagad-agad pagkatapos ng kamatayan. Kaya dito po yun, ma'am. Yan. Kaya totoo rin po yung sinasabi. Talagang pag namatay, wala kang Hades. Tatlo lang. Langit, impyerno, purgatorio. Tatlo lang po. Langit, impyerno, purgatorio. Yan lang pagpipilihan. Baka mag-isa ka sa Hades. Tawag, Father, di ba po, meron po tayong, hindi po Holy Spirit, may Spirit po tayo. Pag namatay po, agad diretso po agad sa Diyos yun. Ano po ba? Yung ruwa po, yung breath of life. Yung ruwa po at yung breath of life, ano? Kasi depende po ito sa tradisyon na meron po tinatawag na aluwa. Hindi ko po alam kung saan mapupunta yan. Maaaring nga sa Diyos kasi hininga ng Diyos yan kasi yung po ay bahagi na paghinga natin bilang tao.
Yung pagka sinabi po kasi yung spiritu, dalawa po yung maaaring ipakahulugan yan, ano? Pwede pong tinitignan na literal na ating paghinga, pwede rin yung espiritu na may kinalaman sa ating pong pagkilos bilang tao sa buhay. Hihinga. So para po bang yung spirit, pwede po siyang literal, pwede po bang symbolical? Ngayon, yung hati po ng tao, pwede pong katawan at kaluluwa. So, meron pong hati na body, soul, and spirit. Ito pong dalawa, parang halos magkaulay po yung dalawa. So, ang nananatili po pagkatapos ng kamatayan ay yung bahagi nito. Kaya kung may babalik po kagad sa Diyos, hindi ko po masabi. Kasi parang wala po akong nabasa tungkol po sa pagbalik po kagad sa Diyos. Kasi hindi po nakalagay ng Bible sa yung pagkatawang matay na, hindi ko mabalik sa Diyos. Ay, hindi ko po hahanapin ko kung parang wala po akong nahanap. Saan po bang bahagi po? Sa ano po yun, nasa James. Pagkatawang matay na, yung spirit Parang tinuro po kasi sa amin yan noon. babalik mo sa Diyos. Tinuro po sa akin. Ano po kasi parang pinagpapareho po ito dalawa. Siyempre si Kristo po diretso po kagad sa langit po. Basta ito po parang may pagkaunay itong dalawang ito na yung sabihin parang magkasama silang dalawa. So minsan ginagamit yung spirito, minsan ginagamit yung kaluluwa. No? Ngayon, bakit po hindi po ganun kalinaw? Kasi wala naman po nakapagpaliwanag sa akin na bumalik mula po doon kung ano po talaga yung kumbaga parang ito po ay pagsasaayos ng po natin. So may dalawang pamamaraan po, ano? Yan. Kaya ba? So, parang pag-division na kayo, hindi man po talaga natin yan may pag-upot po. Halimbawa, kayo ngayon, hindi mo naman kaya ito, ano ba din yung kaluluwa, ano yung espiritu, ano yung nakakawa. So, yan. Basta, aliman po dito pagtingin. Kumbaga, parang pagtingin po kasi sa tao yung dalawa na po. Aliman po pagtingin yung gusto nyo tingnan. Kasi ito po yung mananatili pagkatapos na mamatay. Yung tao. Hindi naman mamasyal. Ay, hindi ko Wala pong wandering soul. Wala pong wandering soul, yung po ay mga wandering demons. No? Yes. Kaya huwag niyo pong papangasin. Ay, bakit aking kaluluwa pa kung parang namatay ko yung nanay? Hindi po, ano? Lahat po ng kaluluwa, kagaya ng sinabi ko kanina, tatlo lang ang pupuntahan. Ano lang pupuntahan? Langit, impyerno, purgatory. Walang ligaw na. Tatlo lang. Wala rin Sira po yung turo natin sa lahat kapag mayroong ligaw na kaluluwa. Father, wala din po sa butterfly. Ay, may bukas ang butterfly sa akin. No? Kaya kung mali ako, tatlo lang ang pupuntahan. Buhusgahan sa kaagad, tatlo lang ang pupuntahan. Wala akong option na sige, mamasyal ka muna. Wala. Ang pupuntahan ka, langit, impyerno, purgatory. Kaya huwag po kayong papatakot sa mga nakikita. Kung may nakikita po kayo, kabahan mo talaga kayo. Dahil hindi po yan kaluluwa na ligaw. Father, may station ba yung gagawin pala sa Ay, hindi ko po sigurado yung usapan na Hindi po alam ni Father isa. sila Ellen po sa Pastor. Sa Ate Ella. Kaya last year po may mga istasyon yata. Dito na po ginawa. Dati dito po sa simbahan. Ay yung iba kasi anong pali sa karsada. Yun ang hindi ko po alam ngayon. Yan na lang. Sa Ella, sa GP natin. Ito po baka maiwan po si Ate May. Maiwan po. Lahat ay